Ang pag-unlad ng teknolohiya ay maituturing na isang biyaya sa sangkatauhan. Pinadali at pinabilis ng makabagong teknolohiya ang maraming bagay sa pamumuhay ng tao sa mundo. Pangunahin sa mga ito ay ang pagkakatuklas ng computer. Ang computer technology ay nagagamit sa maraming bagay sa daigdig, katulad ng transportasyon, komunikasyon, komersyo, konstruksyon, medisina, pag-aaral ng mga bagay sa kalawakan at marami pang iba. Ang computer ay naging daan din sa mabilis na pagtuklas at pag-aaral ng maraming bagay sapagkat maging ang laman ng maraming mga aklat ay nailalathala na sa internet. Mayroon din mga social networking at social media sites sa internet na kung saan ay nakakakonekta ang tao sa pamamagitan lang ng computer. Mayroon ding mga computer games na nagsisilbing libangan ng mga gumagamit nito. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? May tuturing po natin na ang computer ay isa sa pinakamahalagang imbensyon ng tao. Ang pag-unlad po ng teknolohiya ay naghatid sa atin ng mga makabagong kagamitan na sa kasalukuyan po ay nagbigay ng maraming kapakinabangan sa tao. Napakarami pa pong ibang magandang dulot ang teknolohiya. Ngunit anuman po ang labis na paggamit ng isang bagay ay nagdudulot po ng masamang epekto sa tao. At isa po sa mga nakatatawag pansin ngayon sa mga guro, sa paaralan, sa mga magulang, at maging sa mga eksperto sa siyensya ng psikolohiya ay ang tinatawag po na online gaming addiction. Ano po ba ang tinatawag na online gaming addiction? Kailan po natin masasabing isa ng addict ang isang tao sa online games? Sino po ang karaniwang nagiging biktima ng uri ng adiksyong ito? At ano po ang epekto nito sa taong nalululong sa online games at epekto po nito sa mga taong nakapaligid sa kanya? Paano po sila matutulungan at paano sila makaiiwas sa makabagong uri ng adiksyong ito? Ang mga kasagutan po sa mga katanungang yan ay ipaglilingkod namin sa inyo, samantala po ay panoorin po muna natin ito. Miko. Miko. Michael James Antonio. Po, ma'am? May naiintindihan ka pa ba sa discussions natin? Ha? Ano po yun? Okay. Give an overview of the history of ancient Spanish civilization. Ancient? Ancient Spanish civilization. Di po ba yun yung Defense of the Ancients? Uy, ka na sa inyo! Ano ka nagsasabi mong bata ka? Ma'am, Defense of the Ancients po. Yun po yung Dota, ma'am. Quiet. You're physically present but definitely you're mentally absent. I'm warning you. Pag hindi ka nagbago, ipapatawag ko yung parents mo. We'll talk later. Ha? Understand? Class, open your notes. Review for 15 minutes. And we'll have our quiz later. Uy, Migo! Migo! Sumali ka naman sa amin. Uy, Migo! Ang sabi ko, kung pwede, sumali ka sa amin. Kasi kulang pa kami ng isang varsity sa basketball. Ayoko, marami akong ginagawa. Sige, kayo na lang. Baka namin dyan. Ganun ba? Sige, bahala ka. Tingnan niyo si Migo. Hindi makausap ka kami. Parang, wala lang. Ay, marami sigurong problema. Gusto mo pwede si... Tingin ba? Drugs ba yan? Buling kita hanggang well. Tumakbo ka dyan! Saan ka
na, takbo, dali. Oh, Miko, late ka na naman. Sige, pasok na. Paano na yan, Miko? Ilang beses mo na pinalampas yung mga lectures natin, yung mga reviews for the upcoming examination. Hindi ka lang laging late. Hindi ka pa nakikinig sa klase. Mamaya, ipapakita ko sa'yo yung mga scores mo sa quizzes natin after class. Okay, class, let's continue our lessons. Kuya, laro tayo! Wag magulo. Kakabuo ko lang ng magamit, oh. Kuya, sige na, laro tayo. Wag ka Ayan, patay na. Hala, sorry naman, kuya. Sorry naman. Wala, isang class lang, panalo na kami. Naku, talo na naman ako. Labas nga! Ayoko makipaglaro sa'yo. Labas! Dali, nainis ako. Talo na naman ako. Pwede na to. Bunak, saan ka na naman pupunta? Ang bagal po kasi ng net sa kwarto eh. Mag-research lang po ako sa labas kasi hindi po yung mga classmate ko, mag-brainstorming din po kami. Siguraduhin mo lang na research yan, ha? Opo nga, opo. Hindi ba rito? Nakakare. Hindi na marami pa. Dito lang ah. Magtabi na kayo. Magtabi na kayo. Kami ni Kuya Don Tap na yan. Isa nga na ako maglaro ng Dota eh. Ayun eh. Magwari ka pa. Gag. 1, 2, pasok. Saan? Nainin mo si Manan, nainin ko si Manan na kasi. Oo, sa pool, pre. Hindi naman ako tinamaan sa pool. Back muna, back muna. May back ka muna, Carnel. Ayan, panalo. Gigi na agad. Galing. 15 minutes. Kakapi natin si Miko eh. Galing mo talaga, Miko. Walang kwenta yung mga kanapan na yan. Okay, this is it. Final exam na. Alam ko namang kayang-kaya niyo yan eh. Kasi nakapag-review naman tayo ng maayos. So, I give you 45 minutes to answer that. Okay, you may start. Good luck.
Miko, anak, bilhin mo nga ako ng shampoo. Tigdadalawa na para may magamit sa ate mo mamaya pag naligo. Yeah. Pambili o, Nay? Nay, ano nga po yung pinabili niyo ulit? Pambira ka naman, dalawang shampoo lang, dalawang conditioner, nakalimutan mo pa? Eh, kasi po, ang bilis niyo magsalita, Nay eh. Ano bang iniisip mo? Uy, ikaw, nandun ka na. Ikaw na lang yung mag-distribute ng mga pasalubong ni Tita kina JJ at kasi pupunta dito mamaya si na Baby. May goods of travel lang sana ako. 30 seconds lang cooldown na kasama na yung 5 seconds challenge. Sige sa Ha? Ano challenging? Sabi ko naman mag-distribute ka ng mga pasalubong kina JJ. Miko, natatakot na ako sa iyo ha. Baka mamaya niyan magsuot ka na ng kapas, sasabihin mong si Soro ka. Tigilan mo na yung kaka-computer mo. Magandang umaga, Mrs. Magandang umaga. Ito po yung grades ni Miko. Pakitingnan niyo po. Ano ba ito, Miko? Ang baba naman ng grades mo. Ano bang ginagawa mo? Ganyan ang grades mo, napakababa o tinan mo. Sayang lang yung mga tuition fees na binibigay sa'yo. Paano kang papasan niyan? Ganyan ano? Napakababa o. Ang napanood po ninyo ay isang klasikong halimbawa ng nalulong sa online computer gaming. Ano po ba ang kahulugan ng addiction? Ayon po sa English-Tagalog Dictionary, ito po ay a very strong habit o pagkagumon. Ang labis na pagkagumon o pagkadepende, addiction, ay isa pong pag-uugali na may hindi makontrol na paghahangad na nagdudulot sa tao ng patuloy na paghahanap ng mga paraan upang makagamit po ng mga bagay na pampasigla na sa mga ito siya nakadepende. Condition of being slave to a habit, strong inclination. Ayon naman po sa World Book Dictionary. Compulsive dependence, Colliers Dictionary po ang may sabi. Batay po sa pag-aaral ay may dalawa pong uri ng addiction. Ang una po ay ang physical addiction at ang ikalawa po ay ang tinatawag na psychological addiction. Ang physical addiction po ay tumutukoy sa pagkakalulong sa partikular na substance o gamot, maging ang paninigarilyo. Ang psychological addiction naman po ay ang reliance o pangangailangan ng isang bagay na nakapagbibigay ng satisfaction o kaligayahan sa kanyang kaisipan o damdamin na kung saan ito po ay nakikita sa kanyang pag-uugali. At ayon po sa pag-aaral, ang online gaming addiction ay itinuturing po na isang uri ng psychological addiction. Ano po ba ang online gaming addiction? Ang online gaming addiction ay isang uri ng addiction na ang medium o ang object of addiction ay ang paglalaro ng online games sa internet. Ang isa pong online gamer ay walang kamalayan na siya po ay unti-unti nang nahuhulog sa adiksyon. Ano nga po bang nakaaakit sa paglalaro ng online games? Ang ibinibigay po nila ay ang isa po ay escape from reality o pagtakas po sa realidad. Ganoon din ang pagsasakatauhan ng mga karakter sa online games. Sa online games po ay maaaring itama po ng isang naglalaro yung kanyang pagkakamali nang walang nakasalalay na anumang bagay. Ang mga rewards po na nakukuha sa paglalaro tulad po ng mataas na antas ay nakahihikayat din para patuloy na maglaro. Ang mga papuri po o rekognisyon ng mga kapwa manlalaro kung nasa mataas na po halimbawa ng level, ang kanyang paglalaro ay nakaaakit din para patuloy silang maglaro. Ang pagtaas po ng self-esteem o ang pagkakakilala po ng kanilang sarili sa tuwing po sila ay mananalo. Ito man din po ay nakapagbibigay ng challenge sa mga manlalaro. Sa mga kabataan po, ito ay nagiging outlet nila o dito po nila na ilalabas yung kanilang sama ng loob, yung kanilang galit,
at yung kanila pong mga frustrations. Ayon pa po sa isang pag-aaral, ang labis-labis po na paglalaro ay madalas na naglalarawan ng mga problema sa tahanan. Ang pag-uugaling ito ay madalas nakikitang maliit na bahagi pa lamang ng mas malalim pa po na problema. Kailan po masasabing ang isang tao ay nahulog na sa computer addiction? Kasama na po rito yung online computer gaming. Kapag ka po ang isang tao ay gumugugol na ng 10 oras o higit pa sa isang araw, 70 to 80 hours per week, ito po ay makasisira na ng lubusan sa kanilang pag-aaral, pagtatrabaho at pakikipagkapwa-tao. Sa isang pag-aaral naman po ay tinataya na sa 10 milyong tao na gumagamit ng internet, 30% po ay kabataan o teens ang itinuturing po na internet addicted. Sa isang pag-aaral naman po ay tinatayang 5 to 10% of computer game users end up addicted. At batay naman po sa pag-aaral na ginawa sa Estados Unidos ng Amerika, 65% po ng sambahayan sa Amerika ay gumagamit o naglalaro ng online games. At sa 65% po na mayroon pong 49% na manlalaro ng online games na ang edad po ay nasa 18 to 49 years old. Sa Pilipinas po, ang mga Filipino internet users ay lumobo na po ng 1,000% sa nagdaang 10 taon. Ang pagkakalulong po sa paggamit ng computer ay wala pong pinipiling edad. Kung mapapansin ninyo, maaaring nasa kabataan po ng edad o kaya po naman ay nasa hustong gulang na, ay maaari pong malulong dito. Subalit sa bahaging pong ito ng ating pagtalakay, mga mahal naming sumusubaybay, ay mag-focus po muna tayo sa mga nasa panig ng kabataan para po makatulong tayo na huwag mapinsala ang kanilang pag-aaral. Ang epekto po ng pagkahumaling o pagka-addict sa online game ay nakita po natin kanina sa atin pong pagsasadula. Mabuti po ay balikan po natin. Isa-isahin po natin ang mga masamang epekto nito. Ang isa po ay karamihan sa mga oras na wala sa paaralan, ang mga kabataan ay nagugugol po sa computer o paglalaro ng video games. Madalas po nakakatulog sa paaralan sa panahon ng klase ang isang nag-aaral. Hindi rin po nakatutugon sa mga takdang aralin ng isang nag-aaral, lalong pagbaba ng mga grado. Kasama na rin po dyan yung pagsisinungaling tungkol sa paggamit ng computer o video game. Mas pinipili po na gumamit ng computer o maglaro ng video games kaysa makita po ang kanilang mga kaibigan. Ang hindi po pagsali sa mga social groups, mga samahan o pampalakasan, madali pong mainis kapag ka po hindi naglalaro ng video game or sa computer. Ang mga nabanggit po ay ilan lamang sa mga masasamang epektong dulot po ng computer o pagkalulong sa computer. Ang mga nalulong po sa online computer games ay nakakitaan din po ng mga pisikal na sintomas, tulad po ng isang nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ito po ang ilan sa mga manifestasyon. Yung tinatawag po na carpal tunnel syndrome, ito po yung pananakit na pamanhid po ng mga kamay na umaabot po sa pulso. At ito po ay nagdudulot ng panginginig ng mga kamay doon po sa apektado. Yung sleep disturbances o pagkakaroon ng irregular na pagtulog. Kasama rin po dyan yung back, neck aches o pananakit ng batok, headaches o pananakit ng ulo, dry eyes o panunuyo po ng mga mata, irregular eating habits o wala po sa tamang oras ng pagkain, at neglect of personal hygiene o pagpapabaya po sa kalinisan sa katawan. Kahit kami po ay nananawagan sa panig ng mga magulang na maging mapagmatsyag po sa mga kilos at maging sa panlabas na kaanyuan ng inyong mga anak. Baka po ang mga manifestasyon na inyo pong natunghayan ay nakikita na po ninyo sa inyong mga anak. Huwag po nating ipagwalang bahala ito, mga magulang na sumusubaybay sa amin, upang maaga pa lamang po ay matulungan na po ang inyong mga anak. Sa panig naman po ng mga kabataan, baka po hanggang ngayon ay itinatanggi ninyo na nalululong na kayo sa paglalaro ng online computer games. Subalit yung mga manifestasyon po na nabanggit at natunghayan kanina, nasa sa inyo na. Makabubuti po na kayo ay sumangguni na sa mga taong makatutulong sa inyo. Pangunahin na rito ang mga magulang, ang mga guro sa paaralan at maging po ang mga guidance counselor.
Paano po natin matutulungan ng mga anak kung sila po halimbawa ay nahulog na sa ganitong kalagayan? Narito po ang ilan sa mga maaaring gawin ng isang magulang. Kausapin po ng masinsinan ng inyong anak. Alamin po ang maaaring problemang pinagdaraanan niya. Alalahanin po natin na ang pagkalulong sa online computer games ay isa lamang pong manifestasyon ng mas malalim pang suliranin. Subaybayang mabuti ang paggamit ng computer, maging ito po ay sa inyong bahay o sa labas ng tahanan. Makabubuti po na magtakda ng malinaw na limitasyon sa paggamit dito. Maaari pong ilagay ang computer o mga gadgets tulad po ng iPad o mga smartphones sa isang common area sa bahay upang makita po ng isang magulang kung ano po ang ginagawa ng mga bata sa mga ito. Sa paaralan naman po ay magkaroon ng panahon ng magulang na makipag-usap po sa kanilang mga guro, sa guidance counselor ng kanilang anak upang alamin ang kalagayan ng pag-aaral ng inyong mga anak. Himukin po ang mga anak sa iba pang libangan. Maaari po silang pasalihin sa mga hilig nilang sports o di kaya po ay sa mga school clubs or organizations tulad po ng Boy or Girl Scouts, math, science clubs at iba pong mga kauri nito. Tandaan po natin ang magulang po ang unang-unang dapat sumuporta sa kanyang anak sa ganito pong mga gawain. Maaari rin pong humingi ng profesional na tulong. Halimbawa po ay sa paaralan. Maaari pong humingi ng payo sa kanilang mga guidance counselor at sa kanilang guro. At maaari rin naman pong sumangguni sa mga kaibigan na may nakaharap na po na kapareho ninyong suliranin, subalit nagawan na po nila ng paraan para ito ay mapagtagumpayan ng kanilang mga anak. Kaya sa bahaging ito po ng ating pagtalakay ay nananawagan tayo sa panig ng mga kabataan na sumusubaybay po ngayon sa amin na kung ang mga magulang man po ay patuloy na sumusubaybay sa inyong pag-aaral, huwag kayong magtaka mga kabataan at huwag pong ikainis ng sino man, bagkus ay positibong tanggapin yung kanilang mga pangaral. Gaya po ng isinasaad sa Efeso 6:1 hanggang 3 ay matutunghayan po natin ang ganito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ang ginagawang pagsubaybay at pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ay maliwanag po na kautusan ng ating Panginoong Diyos. At ang pagsunod po dito ay may kalakip na pangakong mula sa Kanya. Kaya nais ng isang kabataan na guminhawa at pagpalain ng ating Panginoong Diyos, sundin po ang pagtuturo ng magulang na salig sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At ang isa po sa aral ng ating Panginoon Diyos na itinuturo ng isang mabuting magulang sa mga anak ay nakasaad po sa Kawikaan sa 4:7 hanggang 8. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y isinakbat. Ito ang dahilan kung kaya't ang isang mabuting magulang ay pilit po na itinataguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Gumugol man sila ng salapi para maitaguyod yung pag-aaral ng mga anak. Sapagkat maliwanag po na ang kaalaman o ang edukasyon ay magdadala sa isang kabataan sa karangalan at magandang kalagayan. Kaya huwag sayangin ng mga kabataan na nabigyan ng pagkakataong mag-aral ang magandang oportunidad para po magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Alalahanin ninyo mga kabataan ng mga puhunan ng mga magulang ninyo at maging ang mga naging puhunan ninyo sa pag-aaral katulad ng salapi, panahon at pagod na ginugugol ninyo. Subalit hindi po natin sinasabing masama ang maglaro ng online computer games para makapagdibang mga kabataan. Pero kung sobra naman sa nararapat at nagiging lulong na dito, ang gayon ng masama. Kaya may bilin ng mga apostol ukol po sa paggamit ng mga bagay dito sa daigdig. Ito ay mababasa natin sa unang Korinto,
7:31. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ito ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanlibutan ito ay lumilipas. Sa mga kabataang nahulog sa pagkalulong sa online computer gaming, panahon na para baguhin ang isipan ukol dito at gawin kung ano yung nararapat. Ang pagbutihin ay ang pag-aaral. Kung sa kasalukuyan ay nakikita natin na dumaraming kabataan ang nalululong sa online computer gaming, malinaw po ang utos ng Panginoon Diyos, mga kabataan, huwag tularan ang sanlibutan ito. Huwag magpakalabis ng paggamit ng mga bagay ng daigdig na ito. May ibinibili ng ating Panginoong Diyos sa mga kabataan tungkol sa anumang gagawin ninyo. At ito ay mababasa sa Ecclesiastes 11:9 hanggang 10. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ito sana ang magunita ng mga kabataang sumusubaybay sa atin, na anuman ang inyong gawin habang kayo ay nasa kabataan, maaaring sa ngayon ay nagdudulot ng kaaliwan kahit sa maling paraan, katulad po ng pagkakalulong sa online computer gaming, subalit darating ang panahon na yan po ay magdadala sa inyo sa isang kalagayang hindi maganda. Kaya sundin ang payo't gabay ng ating Panginoong Diyos na kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Sana ay hindi mahuli ang lahat para makapagplano ang isang kabataan para sa isang magandang kinabukasan. Katulong ninyo, katuwag ninyo ang inyong mga magulang. Sana po ay muli kaming nakatulong sa inyo at nagabayan kayo mula po sa mga pagpapayo sa programang ito para po sa isang mabuting asal. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.